Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong likod, mag-umpisa na po tayo, magkomento na po tayo mga kababayan. Ito po, nakakalungkot po ang pangyayari mga tambay. Isa pong kababayan natin na masama po ang loob sa nangyari po sa kanyang pamilya. Dahil po doon sa sitwasyon na emergency, nakasakay po sa ambulansya pero pinatigil po na mga otoridad, mga kababayan, dahil daw po doon daw po nagdaan sa bus lane. Anong klaseng pag-iisip po meron ang mga officer po sa ating bansa? Ambulansya, emergency, pipigilan mo, pahihintuin mo. Buhay po ang hinahabol niyan at nakataya. Anong klaseng mga tao ito, mga kababayan? Ito po ang napakasama at hindi po matanggap ng ating kababayan. Kaya po siya ay nakapagsalita na kaya hindi ko pinili o kaya hindi ako nagsisisi kung bakit di ko pinili ang bansang Pilipinas. Nakita niyo po? Dahil sa mga ganitong klase ng mga naglilingkod sa ating bansa, mga walang alam, mga kababayan, unbelievable. Pakinggan po natin mga tambay, ito pong kaganapan. Grabe. At hindi ako nagsisisi kung bakit hindi ko pinili ang Pilipinas. Binabatikos ngayon sa social media ang pagpapahinto sa isang ambulansya na dumaan sa EDSA busway. Ang sakay kasi na pasyenteng may cancer pumanaw matapos umanong ma-stress sa insidente. Ako yung nakasakay sa ambulansya. Baka pwede niyang parahin kasi ang lakas ko, ang laki ko, kayang-kaya ko. Pero sa sitwasyon ng mother ko, hindi. Matagal na ako hindi naninirahan sa Pilipinas. Isa na akong residente ng Australia. Sa pagganitong pagkakataon, naiintindihan ko at hindi ako nagsisisi kung bakit hindi ko pinili ang Pilipinas. At hindi ako nagsisisi kung bakit hindi ko pinili ang Pilipinas. Binabatikos ngayon sa social media ang pagpapahinto sa isang ambulansya na dumaan sa EDSA busway. Ang sakay kasi na pasyenteng may cancer pumanaw matapos umanong ma-stress sa insidente. Ako yung nakasakay sa ambulansya. Grabe, no? Baka pwede niyang parahin kasi ang lakas ko, ang laki ko, kayang-kaya ko. Pero sa sitwasyon ng mother ko, hindi. Matagal na ako hindi naninirahan sa Pilipinas. Isa na akong residente ng Australia. Sa pagganitong pagkakataon, naiintindihan ko at hindi ako nagsisisi kung bakit hindi ko pinili ang Pilipinas. At hindi ako nagsisisi. Mga tambay, grabe. Nung nakaraang araw lang po yan, February 18, mga kababayan. Yan po, nakakalungkot ano? Dumaan lang po sa bus lane. Pinahinto, ambulansya. Kaya nga sumakay na ambulansya eh. Di ba? Dahil emergency. Nanganganib ang buhay. Kaya yung kababayan natin na nag-migrate na Australia, hindi po siya nagsisisi na siya po ay tumira at nanirahan na sa Australia. Dahil ang ating bansa, nakita nyo po, saan umuhugot po ng kapal ng pagmumukha at wala man lang pong malasakit. Di po ba, ambulansya yan eh. At yan po nasa batas natin. Hindi mo pwedeng pigilan yan at i-delay. Kaya nga nagka-counterflow pa yan eh. Di ba yung mga ambulansya, nagka-counterflow? Pwede pa nga sumalubong yan eh. Sumalubong. Hindi po ba? Dahil nga emergency. Dapat po rito sa mga enforcement na ito pong mga nagpahinto na ito, dapat po ito, bigyan po ng parusa ito. At sibakin po sa pwesto ito hanggat maaari. Hindi po pwedeng pamarisan ang mga ganyang klaseng naglilingkod sa ating bayan. Yung mga MMDA yan, mga tambay. Ibang klase itong mga tao na ito. Ambulansya, emergency, nanganganib ang buhay ng ating kababayan hanggang sa namatay na. Namatay na ron mismo sa pagkakahinto, pagkaka-stop. Dahil pinagbawalan mo. Dahil yun linya ng mga bus o ng bus. Anong klaseng pag-iisip meron itong mga tao na ito? Ito po mga tao na ganitong klaseng pag-uugali. Yan po ang dapat mga binibitay eh. Kung may bitay man sa ating bansa, yan po ang dapat ibitayin. At isa sa mga bitayin at isama sa mga
pulburon lord. Hindi po ba? At sa mga magnanakaw. Kaya nga lang po, walang bitay po sa atin eh. Kaya nakakalungkot lang po na ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Pati po ang mga enforcer na nasa karsada na pinasusweldo ng ating buwis. Mismo yung nagpapasweldo ng buwis, mamamayan at nag-aagaw buhay, pipigilan mo. Iba. Kaya ibang-iba po sa ating bansa. Unbelievable. Samantala sa mga bansa, hindi naman po ganyan nangyayari sa ibang bansa. Bakit sa atin nangyayari yan? Hindi po ba? Ano yan? Titikitan mo pa yung driver ng ambulansya? Dahil mali ang pinasukan niya? Unbelievable. Ibang klase po to. Ibang klase po ang ating bansa. At tayo po yung nakikiramay. Nakikiramay po tayo sa kababayan natin na masamang-masama po ang loob sa nangyari po ng lalong-lalo po sa pagkamatay po ng kanyang mahal sa buhay ang kanyang ina. Tayo po yung nakikiramay sa ating kababayan. Napakasakit po na maalaman mo at makita mo ang nangyari na stop mo mga kababayan. Sana man lang kung traffic kaya nga nagdaan yun di ba? Kaya nga nagdaan yun sa bus lane dahil traffic. At kahit naman saan, pwede siya magdaan. Hindi po ba? Kahit saan pwede magdaan ang ambulansya. Di ba? At hindi inuhuli yan. Unbelievable. Talagang kakatay ulo mo. Lahat na lang. Lahat na lang, mga kababayan. Ang binibigay po sa atin ng gobyerno, puro po sakit sa ulo. Kahirapan, pamumulitika, pagnanakaw, napakamamahal na bilihin, bagsak na ekonomiya, bagsak na piso. Ang bihira. Walang pumapasok na malaking investor sa ating bansa. Puro korupsyon. Lahat halos ng ahensya ng gobyerno may korap. Mga magnanakaw na lahat, umano. Unbelievable. Tapos pati yung mga naglilingkod sa karsada, gano'n na rin. Hindi kaya kinukotongan pa yung driver ng ambulansya at pinahinto. Unbelievable. Yan po ang mga tao na katulad po niyan, ay yan po dapat ang tinatamaan ng kulog at kidlat. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay at nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Dumami po ang problema lalo ng ating bansa. Mas lalo pong nadoble ang problema ng ating bansa. Kalat na po. Lahat ng klase na po ng problema. Nahandyan na po ang mga pagnanakaw at mga kriminal. Ngayon may mga ganyang klase pa. Sa karsada, pati ambulansya pinahinto. Dumami mga addictus. Lumakas na naman ang mga kaliwa. Mga smuggler, halos lahat na po. Nagbalikan na at nadoble pa. Lalo po mga addictus. Mga kababayan, napakasama at napakalungkot na nangyari po sa ating bansa. Akala po natin pare-parehas na tuloy-tuloy na po na magbabago at magkakaroon na po ng progresibo ang ating bansa. Yung pala, lalong lumala at nadoble pa ang problema ng ating bansa. Talagang kailangan po natin magtiis. At syempre po, nahandong po yung ating dasal na sana po mawakasan na po ang mga pinaggagawa nila, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At ganun din po sa ating mga patuloy po na nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At syempre po maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am, Balance Vision TV, Gayat Chena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingatan po kayo palagi, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung ating pong laging ginagawa na patuloy po tayo na manalangin at magsama-sama na tayo pong lahat ay maingatan at ang buong pamilya po ng pamilya Duterte maingatan din po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo.
at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At lagi rin po sana ingatan ng ating Vice President na mailayo po sa napakarami po nagbabanta po sa kanya ng kasamaan. At syempre po, thank you po mga kabayan sa inyo pong mga dasal. Maraming salamat po. At God bless po sa inyo lahat mga tambay. God bless po sa atin lahat. Taste lang po. Bye-bye.